Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat ng pinakamataas na pagpupuri at pagsasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Pangalawa po sa ating beloved, honorable pastor, evangelist pastor, Wilde Estrada Almeda, at maging sa ating minamahal, beloved assistant pastor Lina C. Almeda, sa kanyang mga turot aral na nananatiling sariwa sa ating puso at isipan. Kanyang mga pagmamahal na iniwan sa atin ay nandito pa rin sa aking puso. Maging sa ating mga beloved children, magandang hapon po sa mga Almeda family at sa inyong lahat, magandang hapon po. Praise the Lord, hallelujah. Gusto ko lang pong pasalamatan ang mahal na Panginoong Hesus sa kanyang kadakilaan, sa himalang kadakilaang ipinagkaloob sa akin ng mahal na Panginoon, sa amin ng mahal Panginoon. Way back July 16, 2012, nang kami ay ma-encounter namin ng isang disgrasya. Papunta po kami ng Dasmariñas upang i-celebrate ko ang aking birthday doon dahil kinabukasan po, July 17, ay birthday ko po iyon, Sunday po yon. Kaya sabi namin, beloved husband ko, na doon na lang gawin sa mga nanay ko at mga kapatid sa Dasmariñas. So nakarating po kami at ang sabi naman ng beloved husband ko, ano kaya dito tayo dumaan sa Carmona exit, tignan natin kung ano ang mas mahabang biyahe, ang Carmona o Aguinaldo Highway. So dito po kami dumaan sa Carmona exit. Papasok pa lang po kami ay nagkaroon na po ng problema yung aming sasakyan na kung saan umusok po ang inunahan nito. So kami, ang mga kasama po namin, mga bata, 3 bata at tatlong matatanda. So ganun po ang nangyari. Wala kaming ginawa kundi magtulak hanggang sa mapasok namin. Hanggang sa makapasok po kami ng Carmona, nandun na talagang hindi na ayaw na siyang umandar. So itinabi na lang namin to sa isang pabrika. Hanggang inabot po kami doon ng mga alas 5, hindi pa rin po kasi naghanap ng mekaniko ang aking beloved husband at nakakita naman po siya at pinaunan na namin ang aking mga kapatid at anak sa bahay upang makapagluto sila at kami ng beloved husband ko natira doon at naghihintay nga sa mekaniko na maayos yung aming sasakyan. Nung maayos na po mag-aalas 5, sabi ng mekaniko, pa-check up pa rin po namin ito pagdating ng Maynila. So kung kami ay magbibiyahe, ingat lang daw po. So nakarating kami sa bahay, alas 5 sa bahay ng aking beloved mga magulang at doon kwentuhan, konting kain, konting kwentuhan, tapos umuwi na po kami ng alas 9. Pagdating po doon sa Aguinaldo Highway, may mga lugar po na maliwanag, may lugar po na maraming ilaw. So nagda-drive na po yung aking beloved husband na sagasaan po niya yung mga bato-batong maliliit kasi doon po sa gitna ng kalsada ay medyo binakbak po, binawasan yung harang doon. Nagulungan niya po iyon at doon na po nagsimula na ang aming sasakyan ay nagpa-ekis-ekis. Tapos po sabi ng beloved husband ko, Diyos ko po, tulungan mo po kami. At ako naman po, ang sabi ko, in Jesus' name, hallelujah, tulungan mo po kami dahil ang aming manibela ay nag-lose control na po. Wala na po talagang magawa ang beloved husband ko. At ako naman po, sa kahimalaang ginawa ng mahal na Panginoon, yung kaliwang kamay ko po ay napalagay sa manibela at doon hinigit ko ng hinigit yung manibela papuntang kanan. At ngayon po, imblis na kami mabunggudo sa nakaharang, ang aming sasakyan po ay lumipad at ito po ay bumagsak sa gitna ng kalsada na kung saan wala po kaming kasabayang mga sasakyan. Alam naman po natin na ang Aguinaldo Highway ay isang busy street. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon kami iningatan. At pagkatapos doon, ni-start na po ng mahal na husband ko, yung pagdadrive niya, nakarating na po kami ng binaybay namin ang kahabaan ng Aguinaldo, ang Ruas Boulevard hanggang sa makarating po kami sa aming bahay sa Quezon City. Pagdating po, nalangin muna kami sa mahal na Panginoon bago bumaba ng sasakyan. Kinabukasan po, unang bumaba ang aking beloved husband at doon nakita niya yung
tinawag po niya ako at tumayo siya sa unahan ng sasakyan namin, na kung saan talagang nakita niya napakahaba ng islas ng gulong, na kung saan nakalabas yung ply ng gulong. Talagang nagpasalamat ako, nanginig ako sa takot at pasasalamat sa mahal na Panginoon. Dahil nakarating pa rin kami ng maluhati. Wala man lang kaming galos, nakarating kami ng maayos sa aming tahanan. Pinasasalamatan ko sa mahal na Panginoon ng dakilang himalang pinagkaloob niya sa amin. Maging ito po, recently lang po itong February, buong month ng February, ako po talaga ay nagsuffer ng hypertension. February 12, hindi na po ako nakadalo dahil napakataas po ng aking high blood, high blood, 230/90. Mataas So po hindi ko na po blood talaga pressure po. Ang kayang blood pressure tumayo. Nandun pagkahilo ko, ang aking batok ay talagang nag-aano na po. Yung masakit, pati ulo ko may pumiputik-pitik. Sabi ko talaga hindi tayo makakadalo nito. Tapos po, February 19, schedule po ng aking beloved husband sa dentist. Ngayon po, sumama ako at doon po, nagsabi ako sa doktor na kung pwede, pakitingin po ulit yung aking blood pressure. Tapos po, pagdating po doon, tatignan niya, 220/120. Sabi niya, ang taas ng iyong blood pressure. Sabi niya gano'n sa akin. Believe naman ako sa iyo, ang taas na ng blood pressure mo, nakakatayo ka pa, nakakalakad ka pa. Sabi ko, ganyan talaga ang mahal na Panginoon, hindi ako iniiwan. Nandiyan ang kanyang pag-iingat sa akin. Salamat sa mahal na Panginoon. At ngayon po, pinasasalamatan ko, bagamat mataas pa rin sa aking edad, mataas pa rin po yung blood pressure ko, pero naglalaro na lang po ito sa 150 hanggang 180/80. Salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Isa pa pong pasasalamatan ko ang mga pagpapala ng mahal na Panginoong Hesus, material at pinansyal na pinagkakaloob niya sa amin. Salamat po. Nandun ang aking kagalakan na kami pinagkalooban ng second hand sasakyan. Model 90 pa to ito. Considered vintage car na po ito. Yun lang po ay talagang nandoon ang katuwaan ko. Masayang-masaya dahil sa panaginip, hindi ko man lang napanaginipan na kami magkakaroon ng sasakyan. Ngunit ngayon, lalo akong natutuwa dahil binigyan kami ng mahal na Panginoong Hesus ng brand new car. Salamat sa mahal na Panginoong Hesus. Hindi yan basta binigay ng mahal na Panginoong Hesus. Ito po ay may kalakip na pagbibigay. Dahil sa pagsunod, sa pagbibigay, nandyan ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Ibinagkaloob sa amin, lubos-lubos, siksik, liglig na pagpapala, patuloy na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon sa amin. Salamat po at pinasasalamatan ko rin po ng aming buhay nung araw. Talagang masasabi mo hindi naman po kahirapan. Ngunit dumanas din ng hirap dahil pareho kami nagtatrabaho pero nandun ang pangungutang, nandun pa lahat ng bagay na hindi ka aya-aya sa mahal na Panginoong Hesus. Budgeted talaga ang aming pera, ang aming sinusweldo. Kaya ako, mga minamahal, dumadas ako na umuwi ako ng aming tahanan, halos 200 pesos na lang ang inuuwi ko. Minsan po, payslip na lang inuuwi ko, nandun talaga ang kalungkutan ko. Dahil na ako po'y naano sa pangungutang, natagtad ako ng utang, nabaon ako sa utang hanggang leeg dahil dun sa tinatrabahuan ko. Dahil marami pong talagang iba't ibang klaseng pangungutang. Natukso po ako, ngunit pinasasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Lagi kong pinasasalamatan sa mahal na Panginoon. Inalis niya ako sa trabahong yun. Bagat kailangan ko, ngunit kailangan ko talaga ang trabahong yun. Ngunit papasalamat ako dahil tinugon niya na ako'y maalis sa trabahong yun. Dahil talagang mababaon ako sa utang. Salamat sa mahal na Panginoong Hesus. Nandito ako, patuloy na pinagpapala ng mahal na Panginoon. Patuloy pa rin nakapagkaloob. Ngayong wala na po akong trabaho, nasa bahay na lang nag-aalaga ng mga apo. Patuloy ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Patuloy na ginagamit ng mahal na Panginoon sa pagpapala, sa pagbibigay salamat. Maging aking apat na anak na yan, lahat yan ay nakatapos ng pag-aaral. Hindi namin alam kung paano. Tanging mahal na Panginoon ang naging katulong namin sa lahat ng gastusin namin. Lahat ng yan, sabay-sabay nag-aral ng kolehiyo. Lahat ng yan, ang kanilang
Hindi naman po sa pagmamalaki. In cash basis namin lahat, binayaran ng kanilang tuition fee. Saang kamay namin kukunin ang napakalaking tuition fee. Ngunit sa mahal na Panginoon lang, dahil nagtatapad kami, dahil nakinig kami sa turo ng mahal na pastor at sa patuloy na panalangin ng mahal na pastor, nandito kami pinagpapala. Material, pinansyal, higit sa lahat, sa espiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Hallelujah, praise the Lord.